Masimayin natin ang nangyari sa Bulkang Mayon. Kasama natin si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Doc, salamat po sa oras. Yes po, magandang tanghali rin po sa inyo at ating mga viewers. Opo, kumustahin muna po namin yung lagay ngayon ng Mayon. Kamusta na po? Yes po. So far naman po yung for the past 24 hours, relatively tahimik ang Mayon volcano. Meron lamang po tayo na record na 5 volcanic earthquakes, bagamat 4 dito ang tinatawag natin volcanic tremors or yung continuous na pagyanig. Meron din po tayo na record na 411 na rockfall events at 4 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga uson, pero maliliit lamang po ito, hindi ito kagaya nung nangyari kahapon nung Sabado. Overall po nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Yung pong nangyari, Doc, noong Sabado, nagpapakita ba ng senyales, sintomas ulit na posibleng maulit ito? Okay. Yung so far po, yung base sa mga datos na nakukuha ng PHIVOLCS, wala naman tayong nakikitang reason or any indication na nag-escalate ang situation or nag-deteriorate ang situation sa Mayon volcano para mag-warrant na itaas yung alert level niya. Sa ngayon po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano since January of this year. Pero yun nga po, nandiyan pa rin po yung possibility of course na maulit ito. And actually, for the past 4 months, nagkakaroon ng mga ganitong malalaking uson due to yung collapse ng lava. Yung pinakahuli bago itong nung Sabado, nangyari nung unang linggo ng Abril, saan meron ding na report, yung report nga doon ay baka daw merong pumutok or nagkaroon na ng panibagong butas ang Mayon volcano, which is not the case naman po. Okay, yun nga po ang nilinaw ninyo, no? Na hindi ito isang eruption, kundi pagguho ng lava. Paano po nangyayari ito? Ano yung mga factors, Doc, na nakakapagpaguho ng lava? Well, ang possible na yung ang mga possibilities ng yung mechanism nitong pagguho ng lava could be yung mga earthquakes, yung mga bulkan sa ngayon, yung Bulkang Mayon, maraming mga earthquakes na nangyayari pero may hina lamang ito. Most likely dahil po yung very unstable po yung lava flow, especially doon sa higher altitudes, mga mid or higher slopes ng Mayon volcano. Matarik po siya. So, and habang patuloy yung paglabas ng lava, yung panibagong lava na lumalabas, itinutulak niya po yung mga naunang lava na nailabas. Yung dulo po nito, eventually, dahil very unstable siya, may magtitipak-tipak po or matitipak po yun. And ito yung nangyari noong Sabado, kung saan malaking bahagi ng lava flow ang natipak at nagpagulong-gulong pababa. At ito na nga, nagdulot ng malaking uson. And then, nagdulot din ng malawak na ashfall or pagbagsak ng abo. Ito po nangyari nung Sabado, ito po ba so far yung pinaka malakas or grabing uson na nangyari po sa Mayon? So far po, siya yung masasabi natin na yung run out, yung pinakamalayo na inabot. So far po for this eruption, ito na po yung pinakamalayo. Lumagpas po siya ng 5 kilometers yung haba or layo nung tinakbo ng uson. Dok, gaano ito kapeligro doon sa mga komunidad sa paligid ng bulkan? Well, yun nga po, kaya nga mini-maintain natin yung alert level 3. Ibig sabihin po nito, yung 6-kilometer permanent danger zone must remain evacuated at wala po talagang tao dapat doon. Dahil yun nga, inabot ng 5 kilometers yung tinakbo. Now, with regards to kung ano po ba, kung magkakaroon pa po ng ganitong uson, na ganito kalaking uson or pyroclastic density current, and may danger or may possibility na umabot or even lumagpas doon sa 6-kilometer permanent danger zone, yung area na maapektuhan, maaaring mag-recommend po ang PHIVOLCS na lakihan or taasan yung
yung damihan yung areas na kailangang i-evacuate. Hindi lang po doon sa 6 kilometers. Mhm. Ang ganito po, sabi nyo nga ito na so far yung pagsabog na ito, yung sitwasyon ngayon ng Mayon, ito na yung pinakamalaking uson na idinulot. Ang uson po ba ay senyales o sintomas ng isang susunod na malakas na pagsabog ng bulkan? Yung mga usod po, pyroclastic density currents, maring mag-form ito or maring dulot ito ng isang pagsabog. Kadalasan yun po yung talagang pinanggagalingan niya. Pero in the case of yung ngayong eruption ng Mayon, bibihira or halos wala po tayong mga malalaking pagsabog. And kadalasan ng pinanggagalingan niya ay ito nga yung lava flows. So sa ngayon po, kung patuloy po yung paglabas ng lava, patuloy yung dami na inilalabas. Ngayon po, halagpas 62 million cubic meters yung volcanic materials na nailabas. Maaring mangyari itong ganitong phenomena ulit. Maaring magkaroon pa ulit ng malalaking uson. Malawak yung naging ashfall noong weekend. So, namomonitor din ba yan, Dok, kung may natitira pa bang ash o materyales na posibleng magdulot pa ng sunod-sunod na pag-ulan ng abo? Yung maring panggalingan po ng abo ay yun nga po, yung pag-collapse ng lava flow. And yun nga po, binanggit ko nga po na sa ngayon patuloy pa rin yung paglabas ng lava. So kung magkakaroon po uli ng pagtipak na malaki, maaaring yun na naman, maaaring maapektuhan na naman itong mga kababayan natin dito sa 3rd District ng Albay. Matapos itong insidente, kinakailangan na po bang palawakin itong 6-kilometer danger zone? Sa ngayon po, binabantayan pa po natin kung mauulit ito. Sa ngayon, wala pa naman po kaming recommendation na lakihan yung permanent danger zone. Panghuli na lamang din po, bukod po dito sa Mayon, kumusta na ho yung iba pang bulkan na minomonitor din ng FIVOX? Well, pagdating naman po sa ibang mga monitored volcanoes po, yung next na most active sa kasalukuyan ay yung Canlaon Volcano. And kanina lamang pong umaga, nagkaroon na naman po ng pagbuga ng abo. So sa ngayon po, nasa alert level 2 siya. At yun yan, pagdating naman doon, yung pinapaalalahan natin ating mga kababayan doon, yung 4-kilometer permanent danger zone naman niya, ay huwag papasukin. Now going sa may Bicol again po, yung karatig na bulkan ng Mayon, yung Bulusan Volcano, kasalukuyan po, nasa alert level 1. And ganun din po, yung permanent danger zone naman po dyan ay yung 4 kilometers mula sa crater ng Mayon Volcano. And then ito naman pong sa Batangas, province, yung Bulkan Taal, nasa alert level 1 po siya. And ang permanent danger zone naman po dyan, sinasabi namin wag papasok, ay yung Taal Volcano Island. Marami pong salamat sa inyong oras, FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis.